Mga uri ng multitester at paano ito gamitin. Ito naman guys, ang analog multimeter. Ang model Sanwa YX360 ERF. Made in Japan po yan. Ito ang matibay na multi-tester na nagamit ko mula nung ako'y maging technician. Tatandaan nyo guys, ang mayroong American standard at mayroong Japanese standard. Dahil ito ay Japanese standard, galing Japan rin. Itong pula, ito ang magiging negative niya, at itong itim ang magiging positive kapag nakalagay dito sa ohmmeter na X1, X10, X100, X1K, X. Ibig sabihin ng X times, ita-times ninyo bawat nababas, nare-reading ninyo. Ito times yun kasi doon siya nakaset. Kapag nakalagay naman dito sa DC volt, ito na talaga yung positive niya. Ito naman yung negative. Tandaan nyo. Kapag nasa AC naman, wala yung has no polarity, ang alternating current. Kabi-kabilaan, pwede nyong ipang test. Magkakabasa ng tama itong pointer niya. Kapag kasi naka-reverse bias ang pag-test nyo sa battery, papunta dito ang pointer, hindi nyo mababasa. Kapag naka-forward bias, ibig sabihin ng forward bias, positive sa positive, negative sa negative. Yan ang forward bias. Mababasa ninyo kung 12 yung natitest ninyo, tapos nakaset ay sa 50. Kailangan kung ang ititest ninyo ay 12 volts, isiset nyo ay sa mas mataas, sa 50. Kung 50 naman ang ititest ninyo, sa 250 nakaset, hindi pa ninyo alam kung ano talagang output nun ititest ninyo. Mag-uumpisa naman kayo ay sa pinakataas, pababa ng pababa. Tinis ninyo sa pinakamataas, halos ayaw gumalaw. Ibaba naman ninyo dito sa 250. Hindi pa rin gumalaw, baba ninyo sa 50. Kapag nakalagay sa 0 to 50, babasahin nyo ay 0 to 50. Yan. Kapag yung 12 volts ang babasahin ninyo, yan, bawat isang guhit ay 1. Kaya magiging dito pupunta siya 10 plus 2 guhit. Ibig sabihin yan, 12. Kapag naman battery na 1.5, na cell na 1.5, ilalagay niyo naman yun ay sa 10. 0 to 10. Mababasa niyo yun nandito, plus 5. Nandito sa gitna ng bawat guhit naman ng nito ay 2, kaya 1.5 na andito may 2 guhit sa gitna ng guhit. O kaya mayroon din itong mas mababang pambasa, yan, 2.5, ibig sabihin 2.5 volts lang. Kung babasahin niyo 1.5, dito naman kayo magbabasa sa 250, ilalagyan naman niya ng point. Yan. 1.5 dyan yung napatak. Kung 1.5 ang babasahin ninyo at nakaset naman ay dito sa 2.5 na. Yan. Kung AC naman, hindi pa rin ninyo sukat yung ititest nyo, magsisimpila kayo ay sa 750.
hanggang makaparating kayo sa 250. 0 to 250. Ito, 0 to 250. Kung 220 yun, dito ninyo makikita 200 plus bawat naman guhit niya ay 5, 205, 220. Dito yun papatak ng 220. Kapag naman nakalagay sa ohms, dito muna sa sa 10 22 dB, ibig sabihin disable yan. Ang disable ay yung mga sound, pangsukat ng sound. Magsusukat kayo ng speaker, dito ilalagay ninyo sa 10 kasi, pero ipi-play ninyo yung speaker ninyo, hindi yung tatanggalin ninyo speaker para i-test nito. Marireading ninyo ang disable. Kaganon-ganon naman yan. Kapag speaker mismo ang ititest ninyo, ay dito ninyo ilalagay yung sa X1. Kasi ito ang pang continuity tester. Yung 4 ohms, yung mga speaker, mababasa ninyo yan dyan. Nasa 4 ohms. Tapos, ito rin ang pantest ng wire. Kung halimbawa, titingnan ninyo kung alin ang kadugtong ng wire na yon. From start to end, ay magkakakulay yung wire. Lalagay ninyo dyan sa X1. Tapos, pagdidikitin ninyo yung dalawa na prad. Tapos, titingnan ninyo kung nag-abot yung pointer sa 0. Ibig sabihin, hindi doon nakarating. May pihitan naman yan para doon makarating. Ito, 0 ohms, adjust. Pag pinihit ninyo, tapos walang tagapihit at manumano tayo, hindi na guys nakakarating sa 0 kasi low-bat na yung battery. Dito nyo na lang ilagay sa 1. Kapag naman dyan nakalagay sa 1, tapos nagbasa kayo, -1 lang ninyo. -1 lang palagi. Kasi kunyari yung 1 ayun yung 0. Tapos ayan, nakalagay na siya sa X1. Tapos pumatak na ay sa 1. Ang ititest ninyo ay wire. Kapag umabot lang siya ay sa 5, ibig sabihin hindi yun yung kadugtong niya. Kasi kaya lang yan gumalaw, nakakabit siya ay sa load, sa bumbilya, maaring 5 ang nabasa niya. Kailangan para malaman nyo na yun yung kadugtong niya na wire, ay bumalik dun sa 0 ohms adjust ninyo. Tapos kailangan din yung pag wala siyang, hindi siya ginagamit, ay nasa infinity itong pointer dun sa 0. Kasi mamamali rin kayo ng basa at wala naman talaga siya sa tamang sukat. Kaso di na natin yan mapalagay doon, gawa ng nahulog na yung adjasa niya. Nawala na. Dito na tayo. Kapag nasa ohmmeter, dito lang lagi kayo sa taas magtitingin. 0 to, halimbawa nakaset ay sa X10, tapos naglagay dito sa 5 times 10. Yan yung result niya, magiging 50 siya. Kapag nasa X1 naman, tapos ang tinest ninyong resistor ay 1K, dito na talaga siya makikita. Hanggang doon, hanggang 500 lang. Kung 200 yun, hanggang 200 lang. Kapag diode naman ang ititest nyo, rectifier, kailangan dito lang siya palagi sa 10 to 30 naglalaro. Kapag nakaabot siya dito,
shorted yon. Ang trouble ay tatlong klase: open, shorted, leaky. Kapag pag nandito lang siya, leaky. Kung makarating dito sa naka-zero adjust siya, tapos dumating siya sa zero, shorted. Kapag dito lang, leaky rin. Dapat dito lang lagi siya naglalaro. Kapag diode. Kapag naman hindi gumalaw, na naka forward bias, hindi siya gumalaw, open yun. Kapag nag-reverse bias naman kayo, dapat hindi rin siya gagalaw. Kasi yung diode, pag reverse bias, ay hindi tumutulay doon ang current. Kapag naka-reverse bias at nagalaw ng kaunti, shorted na siya. Ang trouble ng diode ninyong tinitest. Ang ititest niyo na may capacitor, kapag mga 1000 microfarad, pwede ninyong iset sa X1. Kapag ang 0.1 microfarad lang, dito ninyo isiset sa capacitor tester. Yan, microfarad. Kasi pag 0.1 lang, halos dito lang yan gumagalaw. Tapos babalik ulit siya sa zero. Pagpapalitin niya naman ng pin, yung paa niya, ililipat niya naman, isa-short niya muna ulit yung dalawang paa ng capacitor. Tapos babaliktad din niya naman yung pagkoneksyon. Gagalaw na naman siya dito, babalik na naman siya ulit doon. Kapag huminto siya dito, hindi nakabalik sa zero, leaky siya. Kapag naman umabot siya dun sa zero, infinity yun. Dito ang zero kasi voltmeter, ito infinity. Kapag nakati ohms tayo, ito infinity, ito zero. Kapag nagtest kayo ng pyesa at umabot sa zero, tapos naka zero adjust kayo, shorted. Kapag yung capacitor pumalo dyan, tapos bumalik lang ay hanggang dito, leaky. Kapag pumunta dyan, tapos bumalik ulit dito sa infinity, okay yan guys. Kapag transistor naman, kasi para lang yan na pinagbaliktad na dalawang diode, pero may pagkakaiba yan guys, na maliit yung emitter niya at collector. Parimba NPN tapos PNP. Ang emitter nun may pagkakaiba at ang collector, kaya kailangan malinaw ang mata ninyo, matandaan ninyo yung pinuntahan ng pointer. Tapos pag binaliktad nyo naman, yun naman ay magkaiba, hindi rin din siya pupunta, pero magkalapit lang yan. Kapag gumagalaw siya kabi-kabilaan, reverse forward bias, shorted na rin yun. Kapag hindi naman siya gumalaw, reverse forward bias, open ang trouble nun. Yung leaky, ay may trouble rin minsan sa na leaky. Yung ibang model ng capacitor transistor. Lipat naman tayo sa mga digital. Kapag may tanong pa kayo, comment nyo lang dyan sa baba tungkol sa analog multimeter at baka matulungan namin kayo. Ito naman po ang digital multimeter. Meron din siyang volt DC, AC volt, may kasama siyang Hertz duty at ohmmeter, pantest ng diode, continuity at capacitance.
test natin sa ito naman guys. Mabilis siyang magbasa pag nasa voltmeter. Pag sa continuity or ohmmeter, doon naman siya mabagal kasi nagcha-charge pa siya, o kaya yung capacitor nagcha-charge and discharge pa, kaya natatagalan siya magbasa, mag-count. Tapos sa ohms, matagal rin siya mag-count. Testing naman natin sa volt AC. Ayan guys, mula sa 0 to 1,000 o mahigit pa, kaya niyang basahin. Ito namang DC, 0 to higher yan, nakakabasa rin. Yung ohms din, sa isang beses mo lang isa-set, mababasa na rin niya. Yan. Ang volts natin ay 231.1.6. Yan, papalit-palit kasi marami nang gumagamit ng ilaw kasi gabi na. Pagka ilipat naman natin sa Hearts Duty, pipindutin nyo lang itong HC. Yan, may nakasulat na siya na HC. Mababasa naman niya yung Hearts. Yan, 59.8079. Kapag overload na ang generator, marami nang gumagamit, bumabagal yun ng konting-konti. Kaya yan, ang nababasa niya, bumaba na siya ng point lang naman. Ito guys, sanwa rin yan. Kasi yun ang, para sa akin, yun ang pinakamagandang multitester, matibay, accurate. Ito naman ay packet ano, yan, original din siya, packet DMM. Ang kaibahan naman ito din sa ano, meron siyang pambasa ng hertz at meron din siyang sa continuity naman. Pag nilipat natin dito sa ohmmeter, continuity, pagka-calibrate naman ninyo yan guys, pagdidikitin nyo na naman itong dalawang test probe, test prod, dapat huminto siya sa 0 lahat. Ayan, hindi na siya humihinto kasi lowbat na rin. Ay di tandaan nyo lang din na -2 pag kayo nagbasa. Tapos pag kung gusto nyo hindi na dyan magtitingin, pag ito, yan, OL, not connect yan. 0L. Pagka gusto nyo hindi nyo na dyan tingnan, pwede namang pakinggan nyo lang. Ito pang diode test. Yan. Pagka basher na lang ang ano nyo. Yan. Para malaman nyo kung magkadugtong yung wire na yung ititest ninyo, magbabasher siya. Pero kung sa parts, hindi, electronic parts, hindi yan magbabasher kasi may resistance yun. Pagka sa wire, dito natin sa nagbabasher din siya pag sa auto valve kasi malalaki na yung mataas ang ohms niya, mababa ang ohms niya, mababa ang resistance. Pag yung matataas ang resistance, hindi siya magbabasher, hindi rin niya mababasa kasi hindi siya nakaset sa ohmmeter reading.
Sa volts naman na battery, accurate din yan. Halimbawa ito, 12 volts. Ito battery ng motor. Yan guys, kahit nagkamali ka, kasi digital yon, naghuni ng naghuni, hindi naman nasisira. Di katulad ng mga pirated na binili ninyo, pag naka-ohmmeter, tinis niya sa battery, malamang. Paano ngayon? Ito, yan guys, wala tayong tagahawak ng camera, kaya magalaw. 12.78. Yan guys, yan, forward bias. 12.77. Pagka binaliktad natin yan, ayan, ito yung positive nya, negative ang nakakabit na test probe, tapos ito naman yung baliktad nga. Ayan, magsisign naman yan na negative 12.78, reverse bias ibig sabihin. Pero kung sa analog yun, hindi nyo yun mababasa kasi babangga na yun dun sa tabi ang pointer nya. Ito naman ay digital amperes meter, pero meron din siyang kasama ng voltmeter. Yan, meron na siyang DC voltmeter, AC voltmeter, ohmmeter, diode test and buzzer. Meron na rin siyang pansukat ng degrees Fahrenheit, degrees centigrade. Tapos ito yung amperes niya. Ito yung sa mataas na amperahe mula 200 to 600. Ito mula 0 to 2 to 20 ampere. AC lang yan, AC ampere. Ayan. Pagka itong sign na yan ay AC ang ibig sabihin. Katulad nito. Ayan. Volt AC. Yung ganong sign naman ay DC. Sukatin naman natin. Magsukat tayo ng amperes. Ito guys, subukan natin sukatin ng amperes nito, ang current. Ito ay floodlight na ayan, 30 watts, 220 to 240 volts, 430 milliamperes input current. Ayan, testing natin. Ayan, umilaw ng malakas, nagliwanag na. Tapos iset naman natin to ay sa ampere meter. Sa ilaw lang yun, kaya ilalagay lang natin ay sa mas mababang reading para accurate. Subit natin. Pagka guys, magtitest tayo sa isang linya lang, kasi kung dalawang linya, wala yung mababasa kasi walang pagmumulan at pupuntahan yung current nya. Kaya sa isang linya lang tayo, kailangan isuot natin yung clamp. Kaya yan ay clamp ammeter. Ikinaklamp siya. Ayan, ang nabasa niya ay 0.135.
A ampere. 0.135A, sulat natin 0.135A. Tapos ang volts naman niya, sukatin rin natin. Ito naman ang volts niya. Yan, 228 volt. I-compute natin kung tama yung nakasulat sa likod ng. Subukan naman natin i-compute yung na-reading natin ng mga multimeter natin kanina. Ito naman yung nakasulat sa likod ng floodlight, 30 watts. Yan yung specification niya. Kung hanapin natin yung power niya, power is equal to 228 volts times 0.135 amperes. Pag tinype mo sa calculator, equal to 30.78 watts. Ayan, malapit na siya dito. May point lang siya na 78. Kung hanapin naman natin itong I is equal to power niya. Ang power niya ay 30 watts. 30 watts divided by 220 volts. 220 volts. Ang equal niyan ay, ang magiging equal niyan ay 0.136 amperes. Ayan, malapit din siya dun sa dito sa 135 amperes. Nadagdagan ng isa. Kasi guys, kung halimbawa tumataas ang volts, bumababa naman ang ampere niya. Pero ang lumens nun, tumataas naman ang lumens. Hindi lang natin na kikitang masyado kasi wala naman tayong pansukat nun. Hindi masusukat ng ating mata. Ito naman guys, para nyo hindi na malilimutan ang electric power formula. Kung isulat nyo ganito, P-E-I, para madali niyong matandaan. Pag P ang hinahanap, E times I. Itong I is equal to, itong E ay equal to volt. Itong I ay current. Pag yun namang volt, katulad ng nakaraan nating ay BIR naman, para madali niyong matandaan. BIR. Kasi meron sa gobyerno ng acronym ng BIR. Ito naman pi. Kasi kung isulat nyo na PBI, PIB, pwede rin naman kung matinandaan kayo. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming uling salamat sa inyong panonood. Paki-like naman and subscribe ang aking channel.